Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nangakong tutulungang makabangon ang mga probinsyang sinalanta ng Bagyong Christine at Leon. Pangulong Marcos Jr. ipinag-utos sa mga ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ng flood control project na makakasabay sa makabagong teknolohiya. Bagyong Marce mas lumakas pa at isa ng severe tropical storm. Signal number 1 itinaas na sa ilang lugar sa Luzon. Proseso ng pag-export ng mga produktong gamot at active pharmaceutical mas pinadali na. Ligtas at dekalidad na gamot asahan. At Department of Agriculture tiniyak ang mabilis na pagre-release ng insurance benefits ng mga magsasakang nasalanta ng Bagyong Christine. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-review sa Flood Control Master Plan. Ito'y para hindi na maulit ang matinding epekto ng mga nagdaang bagyo. Ayon sa Pangulo, dapat ring nakakasabay ito sa makabagong panahon para pigilan ang epekto ng mga kalamidad. Si Clayzer Partilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa bayan ng Laurel, Batangas. Lubog pa rin sa putik at baha ang ilang kabahayan at apektado ang kanilang kabuhayan. Ito raw ang unang beses na nakapagtamo ng ganitong pinsala ang Laurel dahil sa bagyo, na personal na nasaksihan sa ginawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya't nandito po, halos kalahati ng kabinete ay nandito po upang tignan kung ano po ang mga kailangang gawin. At nakita naman po namin ang mga naging problema na dala ng Christine dito sa inyo. Siyam sa 21 barangay sa Laurel ang labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Para mabilis na makabangon mula sa hagupitang bagyo, nag-abot ng 10 milyong pisong pinansyal na tulong si Pangulong Marcos sa Laurel LGU. Bahagi ito ng 60 milyong pisong financial aid para sa 6 na bayan sa Batangas. Binigyan naman ng tig 10,000 pisong ayuda ang mga magsasaka at mangingisda, na mahagi rin ang presidente ng libreng construction materials sa muling paggawa ng kanilang mga nasirang tahanan. Kabilang sa mga benepisyaryo si Orlando na nagiba na nga ang bahay, inanod pa ng tubig ang baklad. Pasalamat ako sa Pangulo dahil sa ibibigay nilang tulong. Malaking bagay yun para sa pag-uumpisa namin sa buhay, sa pamumuhay. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay patuloy nakabalikat ninyo sa pag-ahon mula sa hamong ito. Ipinangako ni Pangulong Marcos ang pagkumpleto sa Taal Lake Circumferential Road at pagsasaayos ng tulay na ito. Dahil sa dami ng ulan na ibinagsak ng Bagyong Christine, umapaw ang Bayuyungan River dito sa Laurel, Batangas, na sumira at nagpabagsak sa Bayuyungan Bridge. Wala ngayon makadaan sa tulay na yan na nagdurugtong sa mga barangay ng Poblasyon 3 at Bugaan East at West. Mahalaga ang daanang ito na kumukonekta sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo, pati na rin Lemery, Batangas. Ang DPWH ay tinitignan na ang mga ito. Inaatasan ko rin sila na gawing prioridad ang pagpapagawa ng mga infrastrukturang ito na magawa sa lalong madaling panahon. Papalo sa 61 ang bilang ng mga namatay sa Batangas. Para maiwasan ang ganitong trahedya, puspusan ang ginagawang hakbang ng pamahalaan at pinare-review ang Flood Control Master Plan. Bagaman nakalatag ang mga flood control project ng gobyerno, doble sa Bagyong Ondoy ang ibinagsak na tubig ng Bagyong Christine na epekto ng climate change. Bumabaha siguro dati pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay
lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Handaan niya ang pamahalaan na imbestigahan ang pondo sa mga flood control project at dapat tingnan ang science o tunay na nangyayari sa mga ito. Binigyan diin ang paggamit ng mga teknolohiya para pigilan ang epekto ng mga kalamidad, tulad ng early warning system ng DOST para balaan ang mga nasa lugar na hazard-prone areas at dahan-dahang pagbawas ng tubig sa mga dam bilang standard procedure para maiwasan ang matinding pagbaha. Pinadadalay rin ang pag-access sa mga pondo ng NDRRMC para mabilis na maayos ang mga kagamitan at pasilidad na nasira dulot ng sakuna. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilia, para sa Balitang Pambansa. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa Batangas sa natanggap nilang tulong mula sa pamahalaan. Malaking tulong nila ito para makabangon muli. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo na sinalanta na nagdaang bagyong Christine mula sa bayan Laurel, Batangas sa inihatid na tulong ng pamahalang nasyonal sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang distribusyon ng Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks and their Families of PAF sa Municipal Gym ng naturang bayan ngayong araw. Sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development ay nabigyan ng pamahalang nasyonal ng unconditional cash assistance na 30,000 piso para sa totally damaged na kabahayan at 10,000 piso para sa partially damaged ang 200 pamilya na winasak ang tahanan dulot ng bagyong Christine. Bukod rito ay mamamahagi rin ng PAF ng home materials at essentials of home sa mga sinalanta ng bagyo ang tirahan para makapagsimulang muli sa kanilang pagbangon sa hirap na kanilang naranasan. Malaking tulong ko yung bibigay mo ngayon sa amin. Ayuda ho. Napasalamat po kami sa mga tumutulong sa amin dahil wala po sila, wala kami sasapon sa amin. Sa kanyang pananalita, sinabi ng Pangulong Marcos na ang kanilang ginawang pagresponde sa Batangas ay gagawin din sa lahat ng mga lugar na niragasan ng bagyong Christine at Leon. Idinagdag pa niya na kung gaano sila kalakas, ganun din ang pagsusumikap na ibangon ng mga nasalanta. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Tom Alvarez para sa Balitang Pambansa. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng mga family food packs sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Christine at Leon. Kahapon Lunes, umabot na sa higit 1 milyon ang mga kahon ng family food packs na naihatid sa Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Eastern Visayas, Cagayan Valley, Ilocos Region, National Capital Region, Mimaropa, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sacsayhuaman, Caraga, Davao, Central Visayas at Guam. Patuloy din ang pag-repack ng DSWD ng mga family food packs sa kanilang Disaster Resource Center sa Luzon, Visayas at Mindanao, katuwang ang mga volunteers. Puspusa naman ang relief at rehabilitation efforts ng Batanes sa mga nasalanta ng magkasunod na bagyo sa lalawigan. Si Oliver Bakay ng PIA sa Balitang Pambansa. Matapos ang magkasunod na bagyong Julian at Leon, puspusan ang isinasagawang relief at rehabilitation efforts ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lalawigan ng Batanes upang tulungang makabangon ang mga mamamayang lubhang nasalanta. Ang DSWD at RDRRMC ay agad nagpadala ng karagdagang relief goods sa lalawigan ng Batanes sa pamamagitan ng C-295 at Black Hawk Air Assets ng Philippine Air Force at ng BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Puspusan din ang sinasagawang clearing operations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga naiwang pinsala ng bagyong Leon, lalo na sa mga kalsadang naharangan ng mga natumbang mga kahoy at natabunan ng landslide. Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 47 bilyong piso ang kahalaga ng mga tulong na naipamahagi sa mga nasalanta ng bagyo sa Batanes. Ayon sa inisyal na ulat ng Department of Human Settlements and Urban Development, may 2 totally damaged houses sa Batanes at 559 ang mga partially damaged. Ayon kay Director Grace De Vera, tatanggap ng tig 30,000 pesos ang mga may totally damaged houses at 10,000 pesos naman sa mga partially damaged. Kailangan kasi natin i-validate muna sir yung listing na binigay ni LGUs. So meron kaming team na papapuntahin sa Batanes.
Sa ngayon, hindi pa man tuluyang nakakabangon ang mga mamamayan ng Batanes sa epekto ng magkasunod na bagyo ay muling naghahanda ang mga Ivatan sa maaari na namang susunod na bagyong sasalanta sa kanilang lugar. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Umabot na sa higit 2,200,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Christine at Leon sa bansa. Batay sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 5.9 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Region 5, habang nasa 7.5 billion pesos ang napinsala sa infrastruktura sa Mimaropa. Nakapagbigay na rin ng 1.2 billion pesos na halaga ng pagkain ang Department of Social Welfare and Development, Office of Civil Defense, local government units at mga non-governmental organizations. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa pagtulong nila sa Pilipinas matapos manalasa ang bagyong Christine at Leon. Sa pakikipag-uusap ni Pangulong Marcos Jr. sa ministro kagabi, binigyan diin niya ang mahalagang ambag ng Malaysia na nagpahiram ng karagdagang air asset para mapaabot at makapagbigay ng tulong sa mga pamilya na nakatira sa mga lugar na lubog sa baha at mahirap puntahan. Sa kabila ng pagluluksa ng Pilipinas dahil sa mga nasawi sa paghugupit ng bagyo, ikinatuwa ni Pangulong Marcos Jr. na makita ang pagtulong sa atin ng mga kaibigan sa ASEAN. Ang ganito ani ang pagkakaisa ang nagpapalakas sa ating rehiyon. Ayon sa Malacanang, muling binigyang diin ni Prime Minister Anwar ang commitment sa pag-agapay sa Pilipinas sa panahon ng sakuna at pagpapaigting ng ASEAN partnership sa pagharap sa mga hamon sa rehiyon. Patuloy ang pag-monitor ng Pag-asa sa mga dam sa Pilipinas. Ito'y sa harap ng maaring epekto ng bagyong Marce. May paalala naman sa publiko ang ahensya. Sir Earl Tobias ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Tuwing tuloy-tuloy ang mabigat na buhos ng ulan, ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam ay isa sa pinaka-inaalala ng publiko. Katunayan, kinumpirma ng Pag-asa na kasasara lamang ng gate ng ilang dam na nagpakawala ng tubig bunsod ng bagyong Christine at Leon. At posibleng magpakawala ulit ang mga ito ng tubig dahil sa parating na bagyong Marce. Pero bakit nga kaya kailangan itong gawin? Ito pong pagbubukas ng gates ng mga dams na minomonitor po natin is just to protect po yung integrity po nitong mga structure na to, because whatever structure po, no, meron po iyan na sinusunod natin yung tinatawag nating maximum design flood. So ito po ay yun lamang po ang kaya niyang i-contain, parang basin po yan. Kaya niya lang na maglaman ng 1 litro at nadagdagan ito ng, halimbawa itong paulan ay gagawin niyang 2 litro, ay aapaw po ito. Meron din daw tinatawag na pre-release o unti-unting pagpapakawala ng tubig para magkaroon na ng spasyo ang mga dam bago pa ang mabigat na pag-ulan. Kritikal din naman daw na malinaw sa bawat sektor kung ano ang kinakailangang eksaktong lawak o liit ng puwang ng gate ng isang dam. Dahil dito nakabase ang kailangang paghahanda. Meron po tayong sinusunod na yung tinatawag po namin mga typhoon markings. So meron po yung mga parang typhoon markings 3, 2, 1. So depende po yan sa layo po ng bagyo dito po sa mga reservoirs na minomonitor natin. So meron po pamantayan yan. So hindi po yan basta ibubukas ng halimbawa 1 metro, 2 metro, hindi po ganun ano. Meron pong sequence ng pagbubukas yung ating po mga dam operators ng mga gates nila, ng mga spillway gates. Base po ito doon sa forecast rainfall. Kaya abiso ng Pag-asa, huwag ipagsawalang bahala ang palagian nilang paglalabas ng weather updates. Dahil laging kasama rito kung anong mga lugar ang apektado ng mga dam na magpapakawala ng tubig. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Sa balitang nakalap mula sa PNA, tiniyak ng Department of Agriculture ang mabilis na pag-release ng mga insurance benefits para sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyong Christine. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, inabisuhan ni Agriculture Secretary Francisco Chulo Rel Jr. ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na pabilisin ang claim process ng 667 million pesos na initial insurance fund. Binigyan diin din ni de Mesa na makakatanggap ang lahat ng mga insured farmers sa Pilipinas na labis na naapektuhan ng bagyo. Tinatayang nasa higit 86,000 na magsasaka ang insured
covered sa loob ng 10 rehiyon sa bansa. Aniya, lahat ng ito ay covered ng PCIC Indemnification Fund. Samantala, hinihintay na lang ang validation ng mga insured affected farmers sa bansa para maipamigay na ang pondo na tumatagal lang anila ng 2 linggo. Posible namang bumaba ang presyo ng gulay sa mga palengke sa susunod na linggo dahil tataas na ang lokal na produksyon nito. Ang pahayag ay ginawa ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa Bagong Pilipinas Briefing matapos masira ng Bagyong Christine ang mga high-value crops na nagkakahalaga ng 847.48 million pesos. Ayon kay de Mesa, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kaya bumaba ang supply ng gulay mula sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Tiniyak naman ni de Mesa na may mga alternatibo ng paraan para makabili ng mga murang gulay sa mga palengke. Katunayan, nakipag-ugnayan na ang DA Agribusiness and Marketing Assistance Service sa regional field offices para tulungan ang mga magsasaka na makapagbenta ng mga produktong kailangan ng mga Pilipino araw-araw. Ating alamin ang sitwasyon ngayon sa DSWD sa kabila ng puspuso nilang repacking ng mga family food packs na ipapamahagi sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, tuloy-tuloy ang pagre-repack ng mga family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Araw-araw, continuous ang pagpasok ng mga raw components para sa food pack na dadalhin sa mga rehiyong apektado tulad ng Region 5, Calabarzon at iba pang mga lugar. Target na makapag-repack ng 20,000 family food packs pero kadalasan ay nahihigitan pa nila ito simula noong October 23. Ayon sa DSWD, hindi sila titigil sa pag-supply ng mga food packs hanggang makarecover ang ating mga kababayan. Naomi, makikita dito sa likuran ko ang mga pang-dispatch na truck para sa mga family food pack. Ang iba naman ay may nilalaman na mga raw components tulad ng bigas, kape, chocolate at mga cereal at mga delata. Yan ang pinakauling balita mula rito sa DSWD NROC sa Pasay City. Denise Osorio para sa PTV Manila, para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Denise Osorio ng PTV. Samantala, pinadali ng Food and Drug Administration ang proseso ng pag-export ng mga produktong gamot at active pharmaceutical. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang healthcare system sa bansa at gawing mas accessible ang dekalidad na gamot. Sa ilalim ng Administrative Order No. 2024-12 o prescribing the rules and regulations on the registration of pharmaceutical products and active pharmaceutical ingredients intended solely for export, matitiyak ang pagkakaroon ng mga ligtas, epektibo at dekalidad na produktong gamot o pinagbabawalan ang paggawa, pagbebenta, importasyon at export ng mga gamot at medical equipment na hindi rehistrado sa Health Department. Layunin din ito ang siguraduhin ng mga produktong i-export ay hindi peke o mali ang tatak at naaayon sa regulasyon ng tanggap na bansa at may wastong pag-label na nagsasaad na intended for export. Nakatakdang itayo sa Ugugan, Batanes ang isang tradisyonal pero modernong bahay ng mga Ivatan. Layon itong protektahan ang architectural heritage ng mga Ivatan mula sa mga kalamidad. Si Teresa Campos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Isang tradisyonal subalit modernong bahay ng mga Ivatan ang nakatakdang itayo sa Uyugan, Batanes na pinondohan ng DOST sa ilalim ng proyektong Assessment, Development and Preservation for Typhoon and Earthquake Resilient Ivatan Houses. Layunin ang nasabing proyekto na protektahan ang natatanging architectural heritage ng mga Ivatan mula sa mga darating pang kalamidad lalo na't daanan ng mga bagyo ang nasabing lugar. Ayon kay Cagayan State University OIC President Arthur Ibanez, sa pamagitan ng paggamit ng modern engineering sa pundasyon, dingding na bato at bubong, ay maaari pang mapatatag ang stone houses ng mga Ivatan nang hindi na isasakripisyo ang cultural value nito.
Batay sa magiging disenyo ng istruktura, lalagyan ito ng makapal na 360 mm masonry walls at double wall cladding na katulad din ng itsura ng tradisyonal na bahay ng mga Ivatan, bagamat mas magiging matibay at matatag ito dahil sa inihalong modernong pamamaraan. Magsisilbi ring monitoring station para sa mga bagyo at lindol ang naturang proyekto upang makita kung gaano nga ba ito katatag na magbibigay naman ng mahalagang datos at impormasyon para sa mga itatayo pang kahalintulad na proyekto. Ang groundbreaking ceremony sa nasabing proyekto ay isinagawa bago humagupit noon ang Bagyong Christine. Dinuluhan nito ng DOST, Uyugan Mayor Jonathan Nanud, Architect Jefferson Abiva ng Ivatan Houses Project, Batanes State College o BSC President Jovi Durante at CSU President Arthur Ibanez. May suportang manggagaling din mula sa CSU at BSC sa pagtatayo sa nasabing proyekto na malaking maitutulong sa mga Ivatan. Karamihan sa mga bahay sa Batanes ay gawa sa bato at kahoy na hinaluan ng apog o lime at ang bubong ay mula naman sa dahon ng kugon. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, tara sa campus nag-uulat para sa Balitang Pambansa. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin pa ang pagtutulungan at mga hakbang para maibsan ang epekto ng kalamidad. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin, good morning. Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas. Ibabalikan natin si Alvin Baltazar. Samantala, sa harap ng mga hindi maiiwasang kalamidad gaya ng tsunami, nagpaalala ang Department of Science and Technology sa mga dapat gawin para mabawasan ang epekto ng sakuna. May Balitang Pambansa si John Lester Naguna ng Philippine Information Agency. Ayon sa DOST PHIVOLCS, ang pinakamapiminsalang tsunami sa kasaysayan ng bansa ay nagdulot ng pagkamatay ng higit sa 8,000 katao at nag-iwan ng 1,000 katao ang nawawala. Naka-apekto sa atin or yung malaki ang impact sa atin ay yung nangyari noong 1976 sa Morocco area. Ang tsunami ay kadalasang sanhi ng mga lindol sa ilalim ng dagat. Ngunit maaari rin ito magmula sa mga pagguho ng lupa o pagsabog ng bulkan. Babalaan ng DOST PHIVOLCS, lahat ng baybaying dagat sa Pilipinas ay maaaring maapektuhan ng mga tsunami. Ang mga locally generated na tsunami ay maaaring dumating sa loob ng ilang minuto, kaya mahalaga na malaman ang mga natural na senyales. Ayon sa pag-aaral, ito ay maaaring umabot ng 3.5 hanggang 5.5 metro ang taas. Gaya ng drop, cover and hold pag may lindol, ang tsunami ay may katumbas ding mga palatandaan para maging handa. Ito ay ang shake, drop, and roar. Kung mararanasan mo ang malakas na pagyanig ng lupa, biglang pababa ng antas ng dagat o ang umuugong na tunog ng papalapit na alon, agad na lumipat sa mataas na lugar at umiwas sa mga dalampasigan at mga anyong tubig. Tandaan, hindi maiiwasan ang mga tsunami, ngunit maaaring mabawasan ang mga epekto nito sa pamamagitan ng paghahanda ng komodidad, tamang babala at wastong aksyon. Ang DOST PHIVOLCS ay nagtataguyod ng mga tsunami drills at hinihimok ang lahat na makilahok sa pambansang sabayang pagsasanay sa lindol at tsunami bilang bahagi ng World Tsunami Awareness Day observance tuwing November 5. Kailangan pataasin natin ang kaalaman ng mga tao since naniniwala tayo na pag naitaas natin na ang kaalaman ng mga tao ay maglulunsad ito na maging handa o maghanda ang mga tao para dito. Magkakaroon tayo ng tinatawag na tsunami run. No? Ang layunin po nito ay maitaas o ito po ay isang advocacy para maitaas ang awareness ng mga tao tungkol sa banta ng tsunami. Mula sa PINCR, John Lester Naguna para sa Balitang Pambansa. Balikan natin ang ulat na ito. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin pa ang pagtutulungan at mga hakbang para maibsan ang epekto ng kalamidad. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin, good morning. Naomi, magandang umaga. Sa gitna ng sunod-sunod na mga bagyong tumama at inaasahang pantatama sa bansa ay nag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na mas paigtingin pa ng mga ito ang kinakailangang paghahanda sa mga natural disasters. Kabilang sa mga inatasan ng Pangulo ang DOST at DILG
na pagbutihin ang pagpapatupad sa sistema ng pagbibigay alerto sa mga panganib na dala ng bagyo. Kasama rin sa iniutos ng Pangulo ang mas maayos na komunikasyon habang dapat ding ipagpatuloy ayon sa Chief Executive ang programang Operation Listo na nagpapalakas ng kahandaan sa mga sakuna. Inatasan ko na rin ang DOST at DLG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Kabilang pa sa inatasan ng punong ekutibo ang DPWH na dapat aniyang pagbutihin pa ang slope protection design upang maiwasan ang pagguho ng lupa at mapanatili ang katatagan ng mga dalisdis o slope. Maging ang Department of Trade and Industry, inatasan ng Pangulo na tiyaking ang mga materyales na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno ay may magandang kalidad. Ang DTI naman ay kailangan suriin at tiyaking maayos ang magagandang klase ng mga materyales at ibang instrumentong gagamitin para sa mga proyektong ito. Kasama rin Naomi sa direktiba ng punong ekutibo ang Department of Environment and Natural Resources na rebisahin ang mga flood control master plan. Ito ay upang makayanan ng mga infrastruktura ang matinding pagbaha na nangyari kada isang taon na ngayon ay nagiging mas madalas na. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Isang photo exhibit naman ang inilunsad sa Pasig City kung saan tampok dyan ang pamumuhay ng ating mga kababayang nasa West Philippine Sea. Si Jana Pineda ng PIA sa Balitang Pambansa. Inilunsad nitong Oktubre ang photo exhibit na ito tampok ang kwento ng kasaysayan, katatagan at pagkakaisa ng komunidad sa West Philippine Sea. Ang mga larawang ito ay kuha ng isang photographer na si Paul Kiambao mula sa kanyang naging paglalakbay sa Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea. Ayon kay Kiambao, layo ng exhibit na ito na mag-iwan ng mahalagang mensahe na hindi lamang ang karagatan ng apektado sa tensyon sa kapuluan, kung hindi pati na rin ang mga buhay ng mga mamamayang nakatira dito. Hangad din ni Kiambao na tumulong na palakasin ang pagtutulungan at paninindigan ng mga Pilipino sa pagsusulong ng maritime sovereignty ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Pag-asa sa Gitna ng Kalayaan photo exhibit ay inilunsad sa pakikipagtulungan ng National Historical Commission of the Philippines at University of Asia and the Pacific's Department of History. So the exhibit Pag-asa sa Gitna ng Kalayaan was presented by the National Historical Commission of the Philippines to showcase the lives of the people in the Pag-asa Island in Kalayaan, Palawan. We want to show here that there are people affected with the ongoing tension happening in the West Philippine Sea. And that is why we partnered with Mr. Paul Kiambao to feature these lives of the people. We would like to call the different universities as well and the different institutions to exhibit this program in their respective areas para din mapakita natin yung kalagayan o sitwasyon ng mga tao at mga kabayan natin doon sa West Philippine Sea, particular na doon sa may Pag-asa. Bukod sa mga litrato ng isla at ng pamumuhay ng komunidad sa paligid nito, tampok din sa exhibit ang isang koleksyon ng mapa mula sa National Library of the Philippines na nagpapakita na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea simula noon pang 1700s. Makikita rin sa exhibit ang miniature na modelo ng BRP Sierra Madre at ang orihinal na Freedom Lands flag ni Admiral Thomas Cloma. Samantala, inaanyayahan naman ng NHCP ang pamunuan ng iba't ibang paaralan sa rehiyon na makipag-ugnayan sa kanila para ilapit ang exhibit sa mga kabataan. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang mayamang karagatan. Simbolo rin ito ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Magtutungo ang Pag-asa sa Gitna ng Kalayaan photo exhibit sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. Bisitahin at makiisa sa laban ng Pilipinas para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Hindi lang para sa ngayon, kung hindi para sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13.
Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.